Hi guys! Welcome back to our YouTube channel! Ano-ano ang mga pamahiin sa pagbubuntis? Hi! My name is Brenda Brenna and I'm 28 weeks pregnant. Marami tayong mga pamahiin pag ang isang babae ay nabubuntis. Ang mga sabay-sabay, mga nakakatandaan. Depende sa iyo kung susundin mo ba o paniniwalaan mo ba, kasi sabi nila wala namang mawawala o kung sundin mo o gagawin mo ito. Number 1, nahirapan daw ang isang buntis sa panganganak pag may bisita sa may pinto. Yan, nakakasama daw yun pag hindi ka nagpapasok ng bisita. Baka mahirapan daw yung buntis sa papanganak. Number 2, huwag pumunta sa mga burol o lamay. Pero siguro sabi nila baka makunaw daw yung buntis. Kung kamag-anak mo naman or ganyan, pwede naman siguro. Number 3, huwag maglagay ng nail polish. Huwag daw mag-nail polish. Kasi pag nanganak ka na, titingnan ng doktor na hindi nagpipil ang iyong mga nails. Number 4, huwag magpulupot ng tuwalya ang isang buntis. Maepektuhan daw yung cord coil ng baby sa tiyan. Magpulupot daw dito sa leeg. Pero depende naman siguro yung sa paggalaw ng baby sa tiyan natin. Number 5, maging makinig sa musika para maging matalino, lalo classical music. Try ko nga. Number 6, paglilihi ang isang asawa pag hinakbangan mo siyang natutulog. Sabi nga nila, kasi sila daw yung naglilihi, sila yung naghahanap ng pagkain, like nagugutom. Baka na-stress lang yung asawa mo, tsaka gutom pagaling sa trabaho, diba? Number 7, antukin ang kakain sa ginamit na plato ng isang buntis. Or, mo yung sobrang kinain ng isang buntis tapos ipapakain mo, aantukin ka raw. Baka siguro nga, diba, pag kumakain tayo na busog, ang sarap talaga matulog. Number 8, magsabit ng bawang at nagsabog ng asin sa mga bintana at pinto. Yung mga mythical creatures, yung mga wakwak, mga aswang, kasi naamoy daw nila na may buntis, naamoy niya yung baby sa tiyan mo at gusto daw nilang kainin. Ako natatakot ako, kaya dati pag talagang may natutulog kami at may narinig ako na bulabog, hinahagisan ko ng asin nung nagbubuntis ako sa panganay ko. Number 9, kung ano ang kinakain, siyang bunga. Puti-puti ng baby mo kasi pinaglilihi ng buko. Kasi nung buntis ka para lagi kang kumakain ng buko, kaya siya maputi. Yung buko, yung laman ng buko. Number 10, huwag kumain ng kambal na saging. Baka daw maging kambal yung baby mo. Well, sabi ng mga doktor, sa genes daw yan. Lahi kayo na mga may kambal. Lala ko yung lola ko dati, kumakain kami ng saging na nakadikit. Sabi niya, paghiwalayan mo raw dito sa likod, wag daw sa harap, baka maging kambal yung baby mo. So that's it for today. Sana magkikita pa rin tayo sa aking susunod na video. Basta wag lang kalimutan mag-like and subscribe and click the notification bell sa baba para ma-update kayo sa aking susunod na video. Thank you! Bye-bye! Don't forget to thank God for all the blessings.